Huwag nating pilitin ang isang bagay, kundi pa tama ang oras. Kasi kung pipilitin mo ang puso mong hindi pa handang magmahal, laging may takot at pangamba na baka isang araw, luha ang kapalit ng pusong sa pagmamahal ay pinilit. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Parang napakabilis ng paglipas ng panahon. Ilang buwan na din kaming magkakilala ni Axel. Ilang buwan na din akong masaya sa tabi niya. At sana, hindi magbago ang lahat. Ito kasi yung kaligayahan na hinahanap ko. Ito yung nagpapangiti sa puso ko at nagpapasaya sa bawat araw ko na nagbibigay kulay sa mundo ko. Sana, hindi na matapos ang lahat. Sana wala nang katapusan ang mga pangarap kong nabigyan ng katuparan. Maliwanag na nung umuwi kami ni Axel sa bahay nila. Nakatulog kasi kami sa tabing dagat. Tapos ang lamig sa labas. Kaya ito, nung umuwi kami, parang ang sama ng pakiramdam ko. Kurt, okay ka lang ba? Bakit sobrang init mo? Tanong ni Axel habang ito, hinihipo niya yung noo at leeg ko. Okay lang ako, Axel. Huwag kang mag-alala. Anong okay? Ang taas ng lagnat mo, Kurt. Teka, mahiga ka muna. Kaya ito, diretso kami sa silid niya tapos nahiga na ako at pagkahiga ko, pinikit ko lang muna yung mga mata ko kasi nahihilo talaga ako. Kurt, saglit lang maghanap lang ako ng gamot. Huwag kang gagalaw dyan. Kaya eto, iniwan na muna ako saglit ni Axel. At eto pagbalik niya, may dala siyang tubig at gamot. Tapos, may dala na din siyang mainit na pandesal at kape. Kurt, kumain ka muna nitong pandesal. At baka sumakit ang tiyan mo sa gamot. Axel, subuan mo ako. Sige, Kurt. Teka, ilalak ko lang yung pinto. Nagtataka tuloy ako kung bakit nilak niya yung pinto. At pagmalik niya, inilabas niya yung, alam niyo na, at galit na galit. Kurt, isubo mo na. Axel, hindi yan. Napakano mo Kurt, di ba sabi mo, subuan kita? Oo, Axel. Pero yung pandesal ang tinutukoy ko. Ay nako, ilalagnat na nga ako tapos yan pa yung ipapakain mo. Okay, Kurt. Hindi mo naman kasi nilinaw pero alam mo, baka kulang ka lang sa bakuna. Kung gusto mo, turukan na kita ngayon. Talikod ka nga. Uy, Axel, ikaw naku, ewan ko sa'yo. Akin na nga yung pandesal. Tapos, ipalaman mo yung hotdog mo.
Gagi. Uy, Kurt, ikaw ah. Naku, magpagaling ka muna. Kaya eto, naupo na ako sa kama sa tabi ni Axel. At ito, sinusubuhan niya ako ng pandesal. Habang ang kamay ko nakahawak sa hotdog. Kurt, alam mo, sana lagi na lang tayong ganito. Gusto ko na maging masaya lang tayo palagi. Oo nga, Axel. Sana masaya lang tayo palagi. At saka alam ko namang di mo ako sasaktan. Kurt, bakit naman kita sasaktan? Mahal na mahal kita. Axel, alam ko naman yan. Kaya please, wag mo nang ituloy yung balak mo. Hindi ko talaga kaya yun. Iniisip ko pa lang, parang ang sakit na. Kurt, di naman masakit yun. Ano ka ba? Tsaka di ba, kapag mahal mo, gagawin mo ang lahat para maging masaya lang yung taong iniibig mo. Hindi na ako nakasagot kay Kurt. Ay nako, lagi na lang siya may pangontra. Kaya ito, matapos makakain at makainom ng gamot, nahiga na muna ako. Nalamigan siguro ako kagabi kaya nilagnat ako at si Axel naman, eto, habang nakahiga ako, nagjajak empoy sa tabi ko. Axel, ano ba yan? Itigil mo nga yan. Sorry na, Kurt. Parang hindi ka pa nasanay sa akin, pero alam mo, Kurt, para sa ilang to si Temtem ko. Dapat lang, Axel. Tara na, matulog ulit. Kaya naman ito, muli ko nang pinikit ang mga mata ko habang si Axel nakahawak sa kamay ko. At sa paglipas ng mga oras nang magising ako, maayos na yung pakiramdam ko. Kaya lang, nasaan si Axel? Wala kasi siya sa tabi ko nang magising ako. Tapos sumilip ako sa bintana. Kaso di ko din siya matagpuan. Magtatanghaling tapat na pala kaya lumabas na ako sa kwarto tapos nakita ko kaagad yung tatay ni Axel na nakaupo sa sala. Oh, iho, okay ka na ba? Sabi ni Axel mataas daw ang lagnat mo kanina. Tito, okay na po ako. Magaan na po yung pakiramdam ko. Nasaan po si Axel? Mabuti naman kung ganon, iho. Maupo ka muna dito at baka pabalik na yun. Pinapunta kasi siya ng ninong niya dun sa Ilaya at bibigyan daw siya ng huling isda. Ganon po ba? Sige po. Kaya naupo ako dito sa sala. Magkatabi pa nga kami ni Tito sa mahabang upuan. Tapos medyo kinakabahan ako. Ewan ko ba kung bakit. Magjowa kayo, no? Biglang sabi ng tatay ni Axel. Di tuloy ako nakasagot. Okay lang, iyo. Huwag kang matakot. Tanggap ko naman. Basta ayoko lang na masasaktan ng anak ko. At sana, huwag niyong pababayaan ng pag-aaral niyo. Mula sa sinabi ni Tito, isang salita lang ang nasabi ko dahil sa sobrang kaba. Opo,